Mga katanungan sa batas, sasagutin niya yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Magandang umaga din sa iyo, Ivan. At saka sa paborito nating pares, ang Sanji na pares, magandang umaga sa inyo. Naku naman, sigurado dumaan ang video na to sa mga page ninyo online. Trending ito, panoorin po natin. Diba? Kita sa video ang dalawang babaeng naglalaro sa isang arcade. Maya-maya na lang isang lalaking may hawak na upuan ang dumaan at pasimpleng kinuha ang cellphone ng babae. Buti na lang napansin ito ng babae at agad na hinabol ang lalaki para mabawi ang cellphone. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ang bilis gumalaw na parang wala lang. Pero sa kasong to, nabawi agad ang cellphone. Kapag ganun po ba na nabawi yung cellphone, pwede pa rin kasuhan ang suspect? Oo naman. The minute na nakuha mo ang object of the crime, tapos na ang tinatawag nating taking, tapos na rin ang krimen ng theft o pagnanakaw. Kahit kung nahuli ka bago ka nakatakas ng husto o nagpalit ang isip mo at ibabalik mo sana pero nahuli ka na. Ganon din dito na nadiskubre ng may-ari at hinabol ang magnanakaw. Pagnanakaw at krimen pa rin ng theft ito. Medyo mabigat din ang posibleng kulong sa ganitong kaso lalo na kung cellphone. Although depende sa value ng cellphone, di ba? Halimbawa, kung ang cellphone nyo medyo hindi masyadong sophisticated, pero more than 5,000 pesos, pero hindi lalampas ng 20,000 pesos, hanggang 2 years and 4 months ang posibleng kulong. Pero kung ang cellphone nyo lampas 20,000, hanggang 4 years and 2 months na ang kulong niyan. Of course, sinasabi natin na theft ang krimen dahil ito ay pagnanakaw na walang force or violence upon the victim. Dahil kung may violence o intimidation, nagiging robbery na po ang krimen. Halimbawa, tinutukan ng kutsilyo o barel para manakaw ang cellphone, tumataas. Robbery na ang krimen at mas mataas ang penalty. Halimbawa, hanggang 8 years and 1 day to 10 years na ang penalty sa ganitong klase ng robbery. Isipin ninyo, isang cellphone ay 10 years ang katapat. So tandaan, ang penalty sa robbery at theft ay depende sa value o halaga ng bagay na ninakaw. Kaya nga, naku, katumbas ba ng buhay ninyo? Di ba? 10 years in prison para sa isang cellphone? Mag-isip muna bago magnakaw. Attorney, nag-viral na po ang video. Pwede po ba basta i-post sa social media ang mga caught on cam na video ng pagnanakaw at iba pang krimen na nakunan? Of course, ang payo natin palagi, think before you click. Maraming posibleng violation ng pagpo-post tungkol sa ibang tao. Kung identifiable ang mga mukha at identity ng mga to, posibleng violation yan ng Data Privacy Act. Kung ito naman ay hahantong sa paninirang puri ng ibang tao dahil ito ay malicious imputation of a crime or a defect, bakit ito ay maging cyber libel na mabigat ang penalty sa ilalim ng batas. Of course, maaaring sabihin na ang kapal naman ng mukha niyan, nagnakaw na nga siya pa ang magagalit. Well, depende ang lahat ng yan. Of course, kung nag-post kayo at kung ano-ano pa ang dinagdag ninyong komentaryo na inaatake ninyo ng husto ang pagkatao ng tao o pamilya ng subject, baka magkaroon nga ng kaso laban sa inyo. Of course, pwede nyo namang sabihin na hindi naman malicious ang pinost ko. Totoo naman at ipinakita ko lang ang tunay na pangyayari in public na kinuhat niya ang cellphone ko at ginawa ko to para warningan ng ibang tao para hindi mangyari sa kanila. Well, posibleng defense naman yan laban sa isang kaso ng libel. Pero take note, ang sabi ko ay posibleng defense ang katotohanan when the truth is said with good motives and for justifiable ends. Warning, syempre, depende sa appreciation ng korte lahat ng yan. Because truth is not always a defense in libel. Mas mabuti pa rin na mag-isip ng hindi lamang isa, pero 2 beses bago mag-post tungkol sa ibang tao. Ang mga usaping batas, bibigyan nating linaw lahat yan dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag mag-2 isip. Ask me, ask Attorney Gabby.